Guys, kailangan ko atang magbigay ng opinion dito. Paulit-ulit na bumabalik-balik sa akin. Panorin muna natin to. Magandang araw Pilipinas. Ang oras natin, alas 3:30 ng hapon. August 9, 2024. Ganito po ang kondisyon ng Manila Bay. Malakas po ang agos. Katatapos lamang po ang malakas na ulan. Namumutakti ang mga basura. Kailangan na natin ng puwersa. Kailangan na natin ng ibang bansa para maglinis dito sa ating bayan. Kailangan na natin ng mga Singaporean, mga Koreano, Amerikano, Japanese, mga Chino para malinis ang ating bayan. Kailangan na natin ng mga dayuhan para magkaroon tayo ng puwersa, para tulungan tayo na makabangon sa sarili nating paa, kasi hindi natin kayang bumangon sa mga sarili nating paa. Kailangan natin ng katulong, mga kababayan. Pilipinas, kailan ka gigising? Kailan ka gigising sa iyong pagkatulog? Kailan ka magigising sa iyong katamaran? Kailan ka gigising kung ubos na ang pagkain? Mga kababayan, ano na? Kumusta na kayo? Ano na sa palagay nyo? Kailangan pa ba nating tawagin ang ibang lahi para tulungan tayong maglinis dito? Kailangan pa ba natin ang mga puwersa ng ibang lahi para gawing paraiso ito? Lagi na lang tayong ganon na may tutulong sa atin para makabangon sa ating mga sarili. Mga kababayan, ano na? Gumising na sa pagkakatulog. Para paggising naman natin, makaranas naman tayo ng buhay na masarap. Ganyan yung mga Pilipino eh. Laging sisi sa gobyerno pag naghihirap. Laging sisi sa kapitbahay pag wala nang makain. Sisi kay mayor, sisi kay gobernador, sisi kay congressman, kapatid, kaibigan, kabayan. Panahon na para magsikap ka. Panahon na para bumangon ka sa iyong pagkakahiga. Ang pagiging tamad, kahit sa Biblia, bawal kumain, bawal pakainin. Kaya mga kababayan, ano na? Kailangan pa ba natin ng ibang bansa para tulungan tayo na malinis ito? Kailangan pa ba natin ng mga puwersa nila para matanggal ang mga pumuputok na basura dito? Mga kababayan, nananawagan ako, mga volunteers, local government, private man, o pang-publiko yan. Pumunta kayo dito, sama-sama tayong maglinis dito. Salamat po mga kababayan. Yan lamang po ang aking mensahe. True yung mga basura natin. Maging responsible po tayo. Kasi hindi lahat kasalanan ng leader po yan. Tao din yan. Kasalanan po ng tao kung gaano sila, ano ba tawag dun? Hindi ko masabi kung anong manner and attitudes nila. Nandun yun yung word na yun, pero hindi ko masabi. Yung disiplina pala. Gaano ka kadisiplina sa iyong sarili na magkalat ng basura, kailangan mong linisan din. Kung kahit maganda yung leader natin, kung tayo mismo wala tayong disiplina, wala rin mangyayari.
Ano yung inintay yung leader nyo magbibigay ng pera sa inyo? Yun atang hinihintay nila eh. Kasi nakita nilang, wow, pwede palang magbigay ng ayuda yung leader. Hintayin natin magbigay ng ayuda para wala na tayong pakialam sa paligid natin at mga ugali natin sa ibang tao. Yun tayo ngayon eh. So, kung yung kayong mga leader kayo, tigil nyo yung pagbibigay ng ayuda sa kanila kasi ini-spoil nyo lang sila. Dahil sa pag-i-spoil nyo, tingnan nyo sila. Hindi dapat kayo, masasaktan dito sa sinasabi ko. Kasi totoo, wala tayong disiplina, kaya yung mga basura ang kalat. Ayan o, dadaan ka na lang may basura. Gusto ko man linisan yan o pulutin. Wala tayong area ng wala akong dalang supot. Naawa na lang ako sa paligid, sa nature. Tayo din may kasalanan ko, kaya may kumakalat na namamatay yung mga halaman. Yung mga sakit na kumakalat ngayon, lalo dengue. Ang lakas sa buong Pilipinas. Dengue ang issue. Kasi tignan nyo naman yung kanal. Yung ilog, maitim. E di doon sila mangingitlog. Kasalanan natin, pinaitim natin, dinumihan natin. Kahit yung pag magbubunot ka ng mga weeds or sa ilalim niya, basta weeds, ay damo pa lang Tagalog. Sa ilalim niya, basura. E di mangingitlog nga talaga yung lamok doon. So, tayo din may kasalanan. At walang kasalanan ang leader dyan. Kasi ikaw ang leader ng sarili mo. Isa ka ding leader. Lahat tayo leader. Every person. Walang excuse kung alam mo na ang tama at mali. Leader ka sa desisyon mo. Leader ka sa mga desisyon na ginagawa mo sa buhay mo. Mali man or tama. Leader ka sa yung pag-aaral, sa iyong trabaho. Lahat. So, ayun. Yun na masasabi ko. So, uwi ako ngayon, tapos sabi sa may dadaanan ka muna bago mag-transfer. Kasi yung road doon banda sa amin is, anong tawag, yung nagiba, nawala. So, mag-stop siya doon sa may nagiba na road, tapos may lalakarin ka bago magta-transfer sa sasakyan. Need ko kasi umuwi kasi walang magbabantay sa amin. At walang papunta kasi yung kapatid ko dito. May kailangan siyang gawin para sa sarili niya yun. And sa kanya, hindi ko na kailangang sabihin. And after nun, magpapalit ulit kami. Babalik ako dito. So, see you again. Sana nice trip to kasi doon sa daanan meron daw nabalian dahil sa, yun? Ano kasi Tagalog ng nagalis? Slippery, yun yung English na isip ko. Slippery kasi yung daan, kaya may nabalian daw na siya sa daan. So hopefully hindi siya umulan. Kasi slippery talaga ang mud. So thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment, and share sa my next videos.